Lumayas ka! Ang sigaw ni Javier ay kasabay ng pagguhit ng kidlat sa madilim na kalangitan. Kasunod niyon ay ang malakas na kulog na tila nakikiramay sa gumuguhong mundo ni Elara. Isang maleta ang walang awang ibinato sa kanyang paanan. Bumagsak sa basang semento. Ang laman niyon ay ang mga piraso ng kanyang buhay sa nakalipas na 2 taon. Mga damit, ilang alaala, at ang basag niyang puso. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit, ngunit hindi nito matutumbasan ang lamig na gumagapang sa buo niyang katawan. Ang lamig na nagmula sa mga mata ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Hindi ka na kailanman tutuntong ulit sa pamamahay na ito, Elara. Tandaan mo yan. Iyon na ang huling mga salitang narinig niya bago marahas na isinara ang dambuhalang pinto ng mansyon. Ang tunog ng paglak niyon ay parang sentensya ng kamatayan sa kanyang pandinig. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng unos, yakap ang sarili habang ang mga luha ay malayang humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Nag-echo sa isip niya ang mga nangyari kanina lang sa loob ng kanilang silid. Ang malamig at walang emosyon na mukha ni Javier habang inihahagis sa kanya ang isang folder. Ano to? Nanginginig niyang tanong. Basahin mo. Utos nito. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ni Elara ang mga dokumento. Mga resulta ng laboratorio. Mga salitang medikal na hindi niya lubos maintindihan pero may isang pangungusap na nakasulat sa dulo. Isinulat ng doktor na tila isang punyal na sumaksak sa kanyang pagkatao. Patient shows signs of infertility. Further tests are needed but prognosis is not promising. Hindi totoo yan. Halos pabulong niyang sabi. Huwag ka nang magpanggap, Elara. Malamig na tugon ni Javier. 2 taon. 2 taon na tayong kasal, pero hanggang ngayon, wala kang maibigay sa akin. Isang tagapagmana lang ang hinihingi ko. Javier? Nagkakamali sila. Ako pa ang nagkakamali. Tumaas ang boses nito. Isang Montenegro ang pinakasalan mo. Ang pangalan ng pamilya ko ay kailangan ng karugtong at hindi mo yon kayang ibigay. Sa likod ni Javier, nakatayo si Cassandra, ang pinsan nitong matagal nang nakatira sa kanila. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay puno ng tagumpay. Isang nangiti na nagsasabing, ako ang nanalo. Iyon ang huling imaheng nakita niya bago siya kinaladkad palabas. Ang nangiti ni Cassandra at ang malamig na mga mata ni Javier. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula sa gabing iyon. Ang malawak na mansyon ay napalitan ng isang maliit at masikip na kwarto sa isang paupahan. Ang malambot na kama ay naging isang manipis na kutsyon sa sahig. Ang mga katulong na laging nakapaligid ay napalitan ng katahimikan at kalungkutan. Napaupo si Elara sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang isang dyaryo na binili niya kanina. Sa society page, naroon ang litrato ng pamilyang dapat ay pamilya niya. Si Javier, nakangiti at mukhang masaya. Suot ang isang mamahaling suit. Sa tabi niya ay si Cassandra, nakasuot ng isang kumikinang na bestida. Ang kamay ay nakakapit sa braso ni Javier na para bang pag-aari niya ito. At sa pagitan nila, isang batang babae na nasa mga 4 na taong gulang, si Sofia. Ang anak ni Javier sa unang asawa nito na namatay. Napahinto ang paghinga ni Elara nang pagmasdan ang bata. Si Sofia ay may hawak na teddy bear at nakatingin sa kamera, ngunit ang mga mata nito ay walang kislap. May lungkot sa mga matang yon na tila hindi nababagay sa isang musmos. Pamilya Montenegro, nag-donate ng malaking halaga para sa isang ampunan. Iyon ang headline. Isang kabalintunaan. Nagpapakita sila ng kabutihan sa ibang mga bata, pero ang sarili kaya nilang anak, inaalagaan ba nila? Isang butil ng luha ang pumatak sa lumang dyaryo. Galit. Iyon ang naramdaman niya. Galit para kay Javier na basta na lang siyang itinapon. Galit para kay Cassandra
na halatang matagal nang may plano. At isang kakaibang awa para kay Sofia, ang batang walang kamuwang-muwang. Hindi na siya iiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. 3 taon niyang nilunod ang sarili sa lungkot. Ngayon, oras na para bumangon. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa basag na salamin sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay pagod, payat, at may bakas pa rin ng sakit sa mga mata. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok na dating paborito ni Javier ay sumisimbolo sa dating Elara. Ang Elara na mahina at nagpapakatanga sa pag-ibig. Kinuha niya ang isang gunting mula sa kanyang maliit na aparador. Gunting, putol, walang pag-aalinlangan. Sinimulan niyang gupitin ang kanyang buhok. Ang bawat lagas ng buhok sa sahig ay paglimot sa nakaraan. Ang bawat hibla ay isang pangakong hindi na siya magpapaapi. Nagpatuloy siya hanggang sa maging maikli na lang ang kanyang buhok, hanggang sa ang babae sa salamin ay hindi na niya halos makilala. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Ibang tao na ito. Patay na si Elara Fuentes. Siya na mismo ang pumatay sa kanya ngayong gabi. Ang mabubuhay ngayon ay si Bella. Isang bagong pangalan, isang bagong pagkatao, isang babaeng babalik para kunin ang dapat sa kanya. Hindi, higit pa roon. Babalik siya para sa hustisya, para sa lahat ng kasinungalingan at sakit na ipinaranas sa kanya. Kinabukasan, suot ang isang simpleng bestida at tsinelas, tinungo niya ang isang pamilyar na lugar. Isang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang biyahe papunta sa Marangyang subdibisyon ay puno ng mga alaala. Ang bawat kanto ay may kwento. Ang bawat puno ay saksi sa kanilang mga pangako. Mga pangakong ngayon ay abo na lang. Nang sa wakas ay huminto siya, ang bumungad sa kanya ay ang dambuhalang gate na bakal ng mansyon ng mga Montenegro. Mas mataas, mas matibay at mas malamig kaysa sa dati. Ito ang harang sa pagitan ng kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Huminga siya ng malalim, pinuno ng hangin ang kanyang dibdib, kasabay ng pagpuno ng tapang sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Pinindot niya ang doorbell. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw, hindi lang sa labas ng mansyon, kundi pati na rin sa loob ng kanyang kaluluwa. Nagsisimula na siya, walang atrasan. Ilang sandali lang ay bahagyang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Isang unipormadong security guard ang sumilip. Sino po sila? Tanong nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ako po si Bella. Bella Cruz, may interview po ako para sa posisyon na kasambahay. Sinikap ni Elara na gawing mahinhin at medyo probinsyana ang kanyang tono. Isang boses na malayo sa kumpiyansa ng dating Mrs. Montenegro. Sinuri siya ng guard mula ulo hanggang paa. Tila tinitimbang kung siya ba ay banta o hindi. Sa huli, tumango ito at binuksan ng mas malawak ang pinto. Pumasok ka. Dumiretso ka sa main door at may sasalubong sayo. Nagpasalamat si Elara at humakbang papasok. Ang bawat hakbang sa pamilyar na hardin ay tila isang paglalakbay pabalik sa panahon. Ang mga rosas na yon, siya mismo ang nagtanim. Ang malaking puno ng mangga sa gilid, doon sila madalas magkape ni Javier tuwing umaga. Ang lahat ay pareho pa rin, ngunit ang lahat ay nagbago na. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Kailangan niyang kontrolin ang sarili. Hindi siya si Elara ngayon. Siya si Bella. Isang estranghero sa lugar na ito. Pagdating niya sa harap ng dambuhalang pinto, nagawa sa Nara bumukas ito bago pa man siya kumatok. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng 50 anyos, nakasuot ng malinis na uniforme ng mayordoma, ang sumalubong sa kanya. Ang buhok nito ay may mga hibla na ng puti at ang muka ay may mga linya na ng karanasan, ngunit ang tindig ay nananatiling tuwid at porma, si Manang Lorna. Ang matapat na kasambahay ng mga Montenegro na nagsilbi sa pamilya
kahit bago pa man dumating si Elara. "Ikaw ba si Bella Cruz?" Tanong ni Manang Lorna. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. "Opo," sagot ni Elara, bahagyang yumuko bilang paggalang. "Ako si Lorna, ang head housekeeper. Halika, sumunod ka sa akin." Dinala siya ni Manang Lorna sa isang maliit na opisina malapit sa kusina. Ang bawat sulok ng mansyon ay bumubuhay ng isang alaala kay Elara. Ang amoy ng floor wax, ang tunog ng kanilang mga yabag sa makintab na sahig, ang mga painting sa dingding na siya mismo ang pumili. Halos masuka siya sa bigat ng kanyang nararamdaman. "Huwag kang magpapahalata, Elara. Huwag. Maupo ka," utos ni Manang Lorna. Sumunod si Elara, naupo sa isang simpleng silya sa harap ng mesa ng mayordoma. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na, ang unang pagsubok. "Saan ka galing na probinsya?" Simula ni Manang Lorna, habang binubuklat ang application form na ipinadala ni Elara. Sa Batangas po," sagot ni Elara, ginamit ang probinsya ng kanyang yumaong ina. "At anong karanasan mo sa pagiging kasambahay?" "Nag-alaga po ako ng mga bata sa amin at tumutulong din po sa lahat ng gawaing bahay." Mga kasinungalingang pinaghandaan niya. Patuloy ang mga tanong ni Manang Lorna. Ang bawat isa ay tila isang karayom na sumusubok kung may butas ba ang kanyang kwento. Nanatiling kalmado si Elara sa labas, ngunit sa loob-loob niya ay nagwawala ang kanyang kaba. Ang mga mata ni Manang Lorna ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Upang mapatunayan ang kanyang karakter bilang isang medyo lampa at simpleng probinsyana, isinagawa na niya ang kanyang plano. Nang mag-alok si Manang Lorna ng isang basong tubig, tinanggap niya ito. Ipinatong niya ang baso sa gilid ng mesa. "Sigurado ka bang kaya mo ang trabaho dito? Malaki ang bahay na ito at strikto kami sa patakaran," sabi ni Manang Lorna. "Opo, ma'am. Kakayanin ko po. Sanay po ako sa trabaho." Habang nagsasalita, bahagya niyang ikinilos ang kanyang siko na parang hindi sinasadya. Splash! Natabig niya ang baso ng tubig at kumalat ang laman nito sa makintab na mesa at tumulo sa sahig. "Ay, naku po, pasensya na po." Nagmamadaling tumayo si Elara, nagpapanik na tila isang batang nagkamali. Napabuntong hininga si Manang Lorna, may bahid ng iritasyon sa kanyang mukha. Dahan-dahan lang, Hija. Kumuha ito ng basahan at nagsimulang punasan ang mesa. Ito na ang senyales na hinahanap ni Elara, isang patunay na siya ay medyo clumsy at hindi perpekto. Ngunit bago pa man sila matapos, isang boses mula sa pasilyo ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Elara. "Manang, anong nangyayari dito?" Ang boses na yon, ang boses na bumubulong sa kanya ng mga matatamis na salita sa gabi, at siya ring boses na sumigaw sa kanya para palayasin siya. Pumasok si Javier Montenegro sa opisina. Suot nito ang isang business suit, mas mukha itong makapangyarihan at mas malamig kaysa sa dati. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong silid. Dala ang isang bigat na halos hindi makayanan ni Elara. "Sir Javier, pasensya na po. Itong aplikante, natabig lang ang baso," paliwanag ni Manang Lorna. Hindi pinansin ni Javier ang paliwanag. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Elara o kay Bella. Tinitigan siya nito ng matagal, isang titig na tumatagos na para bang may hinahanap sa kanyang mukha. Napayoko si Elara, itinatago ang kanyang mga mata. "Pasensya na po, sir. Tumingin ka sa akin," utos ni Javier. Ang boses ay may autoridad. Dahan-dahan, nanginginig, itinaas ni Elara ang kanyang ulo. Sinalubong niya ang mga mata ng kanyang asawa, ang mga matang puno ng pagdududa. Nakita niya ang bahagyang pagsalubong ng mga kilay nito. Isang pamilyar na kislap,
ngunit hindi niya matukoy kung saan nanggaling. Anong pangalan mo? Bella po. Bella Cruz. Nagkita na ba tayo dati? Diretsong tanong ni Javier. Umiling si Elara. Hindi po yata, sir. Ngayon lang po ako nakarating dito sa Maynila. Hindi pa rin inaalis ni Javier ang tingin sa kanya. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bigla, nagtanong si Javier ng isang bagay na hindi inaasahan ni Elara. May anak ka ba? Ang tanong ay parang isang sampal. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga salita ng doktor. Ang akusasyon ni Javier. Ang pakiramdam ng pagiging kulang. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang panginginig nito. Wala po, sir. Isang sagot na puno ng katotohanan at kasinungalingan. Bago pa man makapagsalita ulit si Javier, isang babae ang pumasok sa opisina. Si Cassandra. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe. Ang mukha ay puno ng pagkainip. Ano ba yan, Javier? Kanina pa kita hinihintay sa taas. Reklamo nito. Ang tingin niya ay dumapo kay Bella, puno ng pagmamata. Mula ulo hanggang paa, sinuri niya si Bella na parang isang basura. Isang katulong lang pala, ang pinag-aaksayahan mo ng oras. Bilisan mo na dyan. Hindi sumagot si Javier. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Bella. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang palaisipan na hindi niya malutas. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Tanging ang tunog lang ng wall clock ang maririnig. Inaasahan na ni Elara na sasabihin siyang hindi siya tanggap. Natapos na ang lahat bago pa man magsimula. Ngunit nagkamali siya. Manang, siya na ang kunin mo. Biglang sabi ni Javier, ang mga mata ay hindi pa rin inaalis kay Bella. Napatanga si Elara, pati si Manang Lorna ay nagulat. Sigurado po kayo, sir? Tanong ni Manang Lorna. Oo. Tumalikod na si Javier at nagsimulang maglakad palayo. Kasunod si Cassandra. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, huminto siya at lumingon muli kay Bella. Tanggap ka na. Magsimula ka bukas. Ang mga salita ay simple, ngunit ang tingin na kasama nito ay puno pa rin ng matinding paghihinala. Isang tingin na nagsasabing, tatanggapin kita, pero hindi ibig sabihin ay pinagkakatiwalaan na kita. Pagkaalis ni Javier, naiwan si Bella na nakatayo. Ang puso ay kumakarera. Nakapasok na siya. Nakalusot siya sa unang yugto. Ngunit alam niya, habang papalabas siya ng mansyon na hindi iyon ang katapusan, iyon ay simula pa lang ng isang mapanganib na laro sa loob ng lungga ng leon. Ang unang araw ni Bella bilang kasambahay sa mansyon ng mga Montenegro ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang bawat sulok ay isang multo ng nakaraan na kailangan niyang harapin ng walang emosyon. Maaga siyang ginising ni Manang Lorna. Ang mga utos nito ay malinaw at direkta. Walang puwang para sa pagkakamali. Paglilinis ng sala, pag-aayos ng dining area, at pag-assist sa kusina. Ginawa ni Elara ang lahat. Nang may pagkukunwaring kahirapan, bahagyang binabagalan ang kilos na para bang naninibago pa. Bella, pagkatapos mo dito, linisin mo ang kwarto ni Ma'am Sofia, utos ni Manang Lorna, habang nagpupunas ng mga kubyertos. Siguraduhin mong maayos ang lahat bago siya umuwi galing sa eskwela. Opo, Manang, sagot niya. Ang pag-akyat sa malawak na hagdanan ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang bawat baitang ay isang paalala ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng bahay na ito. Pagdating sa ikalawang palapag, huminto siya sa tapat ng isang pinto. Ang pinto ng kwarto ni Sofia. Huminga siya ng malalim bago pihitin ang seradura. Ang silid ay marangya. Isang kama na tila para sa isang prinsesa, mga mamahaling laruan na nakahanay ng perpekto sa mga estante, at isang malaking bintana na may tanawin ng hardin. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, may kulang, walang init, walang bakas ng isang batang masayang naglalaro.
Ang mga manika ay nakaupo na parang mga sundalo, hindi nagagalaw. Ang mga aklat pambata ay nakasalansan ng ayon sa kulay, hindi nabubuklat. Ang silid na ito ay isang magandang hawla. Sinimulan ni Elara ang paglilinis. Habang inaayos niya ang kama, may narinig siyang isang mahinang kaluskos. Napatigil siya. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang tunog ay nagmula sa loob ng malaking walk-in closet. Dahan-dahan siyang lumapit. "May tao po ba dyan?" Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Binuksan niya ng marahan ang pinto ng closet. Sa una, wala siyang nakita kundi mga hilera ng magagandang bestida at maliliit na sapatos. Ngunit nang tumingin siya sa pinakasulok, sa likod ng mga nakasabit na damit, doon niya nakita ang isang maliit na anyo. Nakaupo sa sahig si Sofia, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nakatago sa dilim. "Sofia!" Tawag ni Elara sa pinakamalambing niyang boses. Hindi kumilos ang bata. Umupo si Elara sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula sa closet para hindi matakot ang bata. "Ako si Bella." Pagpapakilala niya. "Ang bago ninyong kasambahay. Huwag kang matakot." Nanatiling tahimik si Sofia. Tanging ang mga mata lang nito ang gumagalaw. Sumusulyap sa kanya ng may pag-iingat. Naalala ni Elara ang isang bagay. May itinago siyang isang pirasong chocolate chip cookie mula sa almusal kanina. Itinabi sa bulsa ng kanyang apron. Dahan-dahan niya itong kinuha. "Gusto mo?" Alok niya, iniabot ang cookie. Unti-unting gumapang palabas ng dilim si Sofia. Ang mga mata nito ay nakatuon sa cookie. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, marahan niyang kinuha ito mula sa kamay ni Elara. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Umupo lang siya sa sahig at sinimulang kainin ang cookie ng tahimik. Unang pagkakataon, nasilayan ni Elara nang malapitan ang mukha ng bata. Maganda si Sofia, namana ang ilang features ni Javier, ngunit ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Isang kalungkutan na malalim at matanda, hindi nararapat sa isang batang paslit. Tinapos ni Sofia ang cookie ng walang imik. Pagkatapos, tumayo siya. Kinuha ang isang manika mula sa estante at umupo sa sahig para maglaro. Ngunit ang kanyang paglalaro ay tahimik at walang buhay. Kinausap niya ang manika sa paraang pabulong na halos hindi marinig. Naramdaman ni Elara ang isang kirot sa kanyang puso. Ito ba ang naging buhay ng bata mula nang mawala siya? Isang buhay sa loob ng isang magandang hawla na walang kasamang tunay na kalinga? Tinapos niya ang kanyang trabaho sa silid ng tahimik, laging sumusulyap sa batang nag-iisa sa kanyang sariling mundo. Bago siya umalis, lumingon siya. "Sofia!" Mahina niyang tawag. "Kung kailangan mo ng kahit ay ano, nandito lang ako sa baba." Isang bahagyang pagtango lang ang isinagot ng bata. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Lumipas ang maghapon. Naghanda si Bella para sa hapunan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting bumabalik. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya silang tatlo na magkakasama sa isang mesa bilang isang pamilya. Ang dining hall ay kasing enggrande ng dati. Mahabang mesa na gawa sa mahogany, mga kumikinang na chandelier at mga kubyertos na pilak. Naupo si Javier sa kabisera. Sa kanan niya ay si Cassandra at sa kaliwa ay si Sofia. Si Elara, bilang si Bella, ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng anumang iuutos. Ang hapunan ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato ang maririnig. Sinubukan ni Javier na magsimula ng usapan tungkol sa negosyo. Ngunit si Cassandra lang ang sumasagot ng may pagkainip. Si Sofia ay nakayuko lang, halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. "Sofia, umayos ka ng upo," saway ni Cassandra. Ang boses ay matigas.
Agad na inayos ni Sofia ang kanyang likod, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang pag-abot sa baso ng gatas, bahagya itong tumagilid. Splash! Isang maliit na bahagi ng gatas ang natapon sa mamahaling tablecloth. Napahinto ang lahat. Ang maliit na puting mantsa sa pulang mantel ay tila isang malaking krimen. Ano ba naman yan? Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay nag-apoy sa galit. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Palagi ka nalang pabigat. Napapiksi si Sofia, ang kanyang mukha ay namutla. Sorry po. Halos hindi marinig niyang sabi. Sorry? Yan lang ba ang alam mong sabihin? Patuloy ni Cassandra. Wala kang silbi. Pati sa pagkain, hindi mo kayang gawin ng maayos. Manang-mana ka. Hindi niya tinuloy. Ngunit ang tingin niya kay Javier ay puno ng kahulugan. Nakatayo sa sulok, naramdaman ni Elera na kumukulo ang kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa kanyang tagiliran. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang sarili na sugurin si Cassandra at ipagtanggol ang bata. Tumingin siya kay Javier, naghihintay. Umaasa na ipagtatanggol nito ang sarili niyang anak. Ngunit si Javier ay napabuntong hininga lang. Isang buntong hininga na puno ng pagkainis, hindi pag-aalala. Cassandra, tama na yan, sabi niya sa mahinang boses, hindi dahil gusto niyang protektahan si Sofia, kundi dahil ayaw niya ng gulo. Huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng pagkain. Iyon lang. Walang salitang nagtatanggol para sa kanyang anak. Walang salitang sasaway sa kalupitan ni Cassandra. Para kay Elara, ang reaksyon ni Javier ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ni Cassandra. Ito ay isang patunay ng kanyang tuluyang pagwawalang bahala. Nakatitig si Elara kay Sofia. Nakita niya ang mga mata ng bata na puno ng luha, ngunit pilit nitong pinipigilan na pumatak ang mga ito. Nakakagat ang munti niyang labi habang tinitiis ang kahihiyan at takot. Ang batang ito ay natutong umiyak ng walang tunog. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang galit ni Elara para sa kanyang sarili. Ang kanyang pagnanais na maghiganti para sa kanyang nasirang buhay ay biglang naging napakaliit na bagay. Isang bagong damdamin, isang mas malakas na puwersa ang pumalit dito. Isang nag-aalab na pangangailangan na protektahan ang batang walang kalaban-laban sa gitna ng mga halimaw na ito. Bella! Utos ni Cassandra. Linisin mo to. Bilis! Opo, ma'am. Lumapit si Elara, dala ang isang basahan. Habang pinupunasan niya ang natapong gatas, sinadya niyang idaan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at marahang hinaplos ang binti ni Sofia. Isang maliit na kilos, isang lihim na mensahe na nagsasabing, nandito ako. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng bata, isang senyales na nakuha nito ang kanyang mensahe. Natapos ang gabi. Si Elara ay nakahiga sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters, ngunit hindi siya makatulog. Ang imahe ni Sofia na tinitiis ang lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang plano niya ay simple lang dati. Kumuha ng ebidensya, bawiin ang yaman, at sirain sina Javier at Cassandra. Ngunit ngayon, may isang buhay na nakataya. Isang batang kaluluwa na unti-unting dinudurog sa loob mismo ng mga pader na ito. Hindi na ito tungkol sa pera o paghihiganti. Tumayo siya mula sa kanyang kama at dahan-dahang lumabas ng kanyang silid. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang ay maingat at walang ingay. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Sofia. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto at doon niya narinig isang tunog na bumasag sa kanyang puso. Isang mahinang paghikbi. Isang pag-iyak na pilit na pinipigilan para walang makarinig. Napatakip si Elara sa kanyang bibig. Pinipigilan ang sariling mapaiyak. Sa dilim ng pasilyo, sa gitna ng katahimikan ng mansyon,
Gumawa siya ng isang bagong panata. Hindi na niya ililigtas ang kanyang sarili. Ililigtas niya ang batang ito. Kahit anong mangyari, kinabukasan may bagong determinasyon si Elara. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang kanyang mga mata ay mas mapagmatyag. Hindi na siya simpleng naglilinis. Naghahanap siya ng mga butas, ng mga kahinaan, sa perpektong pagkukunwari ng pamilyang Montenegro. Ang una niyang misyon, makuha ang tiwala ni Sofia. Hindi niya ito minadali. Alam niyang ang isang batang nasaktan ay parang isang ibon na may bali sa pakpak. Anumang biglaang kilos ay maaring makasindak dito. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Isang ngasang ngiti tuwing umaga, isang ekstrang cookie na palihim niyang iniiwan sa study table nito, o simpleng pananahimik sa isang sulok habang naglalaro ang bata para lang iparamdam na may kasama ito. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa library, nakita niyang pumasok si Sofia. Dala nito ang kanyang paboritong manika at umupo sa isang maliit na upuan malapit sa bintana. Sa halip na magkunwaring hindi niya ito nakita, lumapit si Elara, dala ang isang aklat. Alam mo ba, mahina niyang simula. Noong bata ako, paborito kong basahin ang kwentong ito. Ipinakita niya ang cover ng aklat. Ito ay isang luma at gasgas na kopya ng The Little Mermaid, ang paborito niyang fairy tale. Tungkol ito sa isang prinsesa ng dagat na nangangarap na makita ang mundo ng mga tao. Hindi sumagot si Sofia, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa makulay na drawing sa pabalat. Naupo si Elara sa sahig, hindi kalayuan sa bata, at sinimulang basahin ang kwento sa mahina at malambing na boses. Hindi niya ito pinipilit na makinig. Nagbabasa lang siya para sa sarili niya. Sa ilalim ng karagatan, may isang kaharian na puno ng hiwaga. Habang nagpapatuloy siya, napansin niyang unti-unting inilalapit ni Sofia ang upuan nito. Ang mga mata ng bata ay hindi na sa manika nakatingin, kundi sa kanya na. Nang matapos niya ang unang kabanata, isinara niya ang aklat. "Bukas ulit, kung gusto mo," sabi niya, sabay ngiti. Hindi tumango si Sofia, ngunit hindi rin ito umiling. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang bahagyang kislap ng interes sa mga mata ng bata. Isang maliit na tagumpay. Ang mga sumunod na araw ay naging ganoon. Nagtatagpo sila sa library. Nagbabasa si Bella. Nakikinig si Sofia. Walang pilitan. Isang tahimik na kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Isang araw, habang nagbabasa si Elara, biglang nagsalita si Sofia. "Bakit yan? Bakit? Bakit niya gustong maging tao?" Halos mapatalon si Elara sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang bata sa kanya ng kusa. Ngumiti siya. Kasi may nakita siyang isang bagay sa mundo ng mga tao na wala sa kaharian niya. Paliwanag niya, isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kayamanan sa ilalim ng dagat. "Ano yon?" tanong ulit ni Sofia. Ang boses ay halos pabulong. "Pagmamahal." Natahimik si Sofia. Niyakap nito ng mahigpit ang kanyang manika at napayuko. Sa kabilang dako, ang mga pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Manang Lorna. Napapansin niya ang unti-unting pagiging malapit ni Bella sa bata. Napapansin niya rin ang mga maliliit na bagay na hindi tumutugma sa kwento ng isang simpleng probinsyana. Isang umaga, nadula si Sofia sa hagdan at nagasgasan ang kanyang tuhod. Agad siyang umiyak sa takot at sakit. Bago pa man makakilos ang ibang katulong, mabilis na lumapit si Bella. "Shh! Tahan na. Okay lang yan," sabi niya habang marahang pinapakalma ang bata. "Manang, nasaan po ang first aid kit?" "Nasa cabinet sa kusina," sagot ng isang katulong. Ngunit hindi na nagtanong pa si Bella. Mabilis siyang naglakad, papunta sa isang maliit na cabinet,
Sa ilalim ng hagdan, binuksan ito at kinuha ang first aid kit. Iyon mismo ang lugar kung saan itinago ni Elara ang kit 3 taon na ang nakalipas. Napatigil si Manang Lorna na nasa pasilyo at nakita ang buong pangyayari. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Paano nalaman ng isang baguhan kung nasaan ang isang bagay na bihirang gamitin? Ginamot ni Bella ang sugat ni Sofia ng may kasanayan at pag-iingat. Ang kanyang mga kilos ay hindi kilos ng isang taong sanay lang sa gawaing bahay. Ito ay kilos ng isang taong sanay mag-alaga. Ang hinala ni Manang Lorna ay lalo pang lumaki nang magkaroon ng isang dinner party sa mansyon. Nag-utos si Cassandra ng isang specific na putahe, prawns thermidor. Sino ang marunong gumawa niyan? Tanong ni Cassandra sa mga kusinera. Nagkatinginan ng mga ito. Walang may alam. Naku po, ma'am. Hindi po namin kabisado yan, sabi ng head cook. Napasimangot si Cassandra. Walang silbi. Anong klaseng mga cook kayo? Mula sa isang sulok, nagsalita si Bella. Ma'am, baka po kaya kong subukan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ikaw? Tinaasan siya ng kilay ni Cassandra. Isang probinsya ng katulad mo. Opo. Nakita ko na po kung paano lutuin yan dati sa pinagtatrabahuhan ko. Pagsisinungaling ni Elara. Ang totoo, ito ang paboritong lutuin para sa kanya ni Javier noon. Walang nagawa si Cassandra kundi pumayag. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat, si Bella ay kumilos sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw nang may kumpiyansa at kaalaman. Alam niya kung saan nakalagay ang bawat sangkap, ang bawat kagamitan. Alam niya ang eksaktong timpla. Naging perpekto ang prawns thermidor. Naging sentro ito ng papuri sa dinner party. Ngunit para kay Manang Lorna, iyon na ang huling piraso ng puzzle. Ang paraan ng pagluto, ang kaalaman sa kusina, ang pag-aalaga kay Sofia, ang pagkakakilala sa first aid kit. Hindi ito mga nagkataon lang. Kinagabihan, nang nag-iisa na lang si Bella sa kusina at nagliligpit, pumasok si Manang Lorna. Isinara niya ang pinto. Magaling kang magluto. Simula ni Manang Lorna. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Salamat po, Manang, sagot ni Bella, hindi tumitingin. Ang luto mong iyon, paborito iyon ni Sir Javier. At iisa lang ang taong kilala kong nagluluto niya ng ganyan dito sa bahay. Napatigil sa paghuhugas ng plato si Elara. Ang kanyang likod ay nanigas. Nagpatuloy si Manang Lorna. Ang boses ay mas bumaba pa. Ang paraan mo ng pag-aalaga kay Sofia, ang pag-alam mo sa mga sulok-sulok ng bahay na ito. Huminga ito ng malalim. Matagal na akong nagsisilbi sa pamilyang ito. Nakita ko na ang lahat. Nakita ko ang pagdating mo at ang pag-alis mo. Dahan-dahang humarap si Elara. Ang kanyang pagkukunwari ay nawala na. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalala. Manang, hindi na niya kailangang magpaliwanag. Tinitigan siya ni Manang Lorna. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkabigla at pagkaunawa. Inabot ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan ang peklat sa pulsuhan ni Bella. Isang maliit na peklat na nakuha ni Elara noong bata pa siya. Isang peklat na minsan nang tinanong ni Manang Lorna noon. Ang paghinga ni Manang Lorna ay naging mabilis. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Mamilara. Ang tanong ay halos isang bulong. Isang bulong na puno ng lahat ng sakit at katotohanan na matagal nang nakatago. Napatanga si Elara. Nahuli na siya. Tinitigan siya ni Manang Lorna, hindi sa mata ng isang mayordoma, sa isang katulong, kundi sa mata ng isang taong nakakita sa kanya noong siya pa ang reyna ng bahay na ito. Alam kong ikaw yan, sabi ni Manang Lorna. Ang boses ay nanginginig na. Sabihin mo sa akin, anong bang nangyayari? Ang katahimikan sa kusina
ay masakit sa tainga. Tanging ang mahinang ugong ng refrigerator ang maririnig, saksi sa pagtatapat na malapit nang maganap. Hinigpitan ni Manang Lorna ang hawak sa kamay ni Elara. Tila sinisigurado na hindi siya isang ilusyon. "Ma'am Elara," ulit ng matanda, ang boses ay basag na. "Bakit? Paano?" Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Elara. Wala nang saysayang pagtanggi. Ang mga mata ni Manang Lorna ay nakakita na ng higit pa sa kanyang bagong gupit at simpleng damit. Nakita nito ang kaluluwa niya. "Manang, pakiusap." Nagsimula si Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Huwag niyo po akong tatawaging ganyan. Ako si Bella. Kailangan kong maging si Bella." Inakay siya ni Manang Lorna papunta sa isang maliit na upuan sa sulok. Isinara nito ang pinto ng kusina at siniguradong walang ibang makakarinig. Naupo ito sa tapat niya. Ang muka ay puno ng naghahalong emosyon. Pagkalito, awa, at galit. "Anong ginawa nila sa'yo? Anong ginagawa mo dito?" At doon, sa harap ng nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na pag-aalala sa loob ng bahay na yon, gumuho ang pader na matagal nang itinatayo ni Elara. Ikinuwento niya ang lahat. Ang masakit na gabi ng kanyang pagpapalayas, ang kasinungalingan tungkol sa kanyang kalusugan, ang 3 taon ng pagdurusa at ang kanyang pagbabalik, hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Sofia. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Manang Lorna ay unti-unting napuno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng awa, kundi luha ng galit. "Walang hiya sila," gigil na sabi ng matanda. "Ang akala ko noon, ang sabi nila, umalis ka daw dahil may iba kang lalaki. Hindi ako naniwala, pero wala akong nagawa." Umiling-iling ito. "Patawarin mo ako, ma'am. Hija, kung naging mas matapang lang sana ako noon." "Wala kayong kasalanan, Manang," sagot ni Elara. Hinawakan ng kamay ng matanda. "Ang mahalaga ngayon, kailangan ko ang tulong nyo. Hindi ko ito kayang mag-isa. Kahit ano." Mabilis na tugon ni Manang Lorna. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. "Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mong gawin. Para sa'yo at para kay Sofia." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa dilim. May kaalyado na siya. "Kailangan kong maghanap ng ebidensya, Manang. Anumang bagay na magpapatunay sa kanilang mga kasinungalingan. Anumang bagay na makakatulong sa akin na makuha si Sofia mula sa kanila." Natahimik si Manang Lorna, malalim ang iniisip. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik sa mga nakaraang taon. Hinahalungkat ang mga alaala. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. "Ang dating amo," sabi niya, tinutukoy ang yumaong ama ni Javier, si Don Ricardo. "Bago siya mamatay, may mga huling habilin siya sa akin. Mga bagay na hindi ko maintindihan noon. Pero ano po iyon?" Lagi niyang sinasabi na ang pamana ng mga Montenegro ay hindi lang pera. Ito ay tungkol sa karangalan. At may isang bagay siyang itinago. Isang bagay na sinabi niyang maglalabas ng katotohanan kapag dumating ang tamang panahon. Dinala ni Manang Lorna si Elara sa silid nito sa servants' quarters. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha nito ang isang maliit at lumang baul. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na susi na kulay ginto. "Ito," sabi niya, "ang susi sa private office ni Don Ricardo. Mula nang mamatay siya, hindi na ito pinapakialaman ni Sir Javier. Sabi niya, dalhin ko daw ang susi at ibigay sa taong may karapatan dito. Ngayon, alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanilang mga isip. Kinabukasan, may isang malaking business event na kailangang puntahan sina Javier at Cassandra. Iyon ang kanilang pagkakataon.
Gabi. Ang mansyon ay tahimik. Ang mga ilaw ay patay maliban sa mga security lights sa labas. Nagkita si Elera at Manang Lorna sa pasilyo ng ikalawang palapag. Ang bawat isa ay may dalang maliit na flashlight. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng sabay. Sigurado ba tayong hindi sila uuwi ng maaga? Bulong ni Elara. Ang mga party na ganyan ay laging inaabot ng madaling araw. Sagot ni Manang Lorna. May sapat tayong oras. Gamit ang susi, binuksan nila ang pinto ng opisina ni Don Ricardo. Ang hangin sa loob ay amoy luma at alikabok. Ang lahat ng gamit ay natatakpan ng puting tela. Tila isang silid na nagyelo sa panahon. Saan natin hahanapin? Tanong ni Elara, iginala ang kanyang flashlight sa paligid. May isang safe sa likod ng malaking painting niya. Sagot ni Manang Lorna, tinuturo ang isang dambuhalang larawan ng matandang Montenegro. Magkatulong nilang inalis ang mabigat na painting at bumungad sa kanila ang isang itim na bakal na pinto ng isang dekombinasyong safe. Nako! Paano natin bubuksan to? Halos mawalan ng pag-asa si Elera. Ngumiti si Manang Lorna. Sinabi sa akin ng matanda ang kombinasyon, ang kaarawan daw ng pinakamahalaga niyang yaman. Itinuro niya ang petsa ng kasal ni na Elera at Javier na nakadisplay sa isang lumang kalendaryo sa mesa. Napatanga si Elera. Sinubukan ni Manang Lorna ang mga numero. Click, click, click. At sa huling pihit, isang malakas na tunog ng pag-unlock ang umaling-awngaw sa tahimik na silid. Binuksan nila ang mabigat na pinto ng safe. Sa loob, may mga tumpok ng dokumento, ilang alahas, at isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Iyon ang kinuha ni Elara. Habang tinitingnan nila ang laman ng kahon, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Ang tunog ng isang sasakyan na paparating sa driveway. Nagkatinginan sila. Ang takot ay malinaw sa kanilang mga mata. Sila na yon! Bulong ni Manang Lorna. Umuwi sila ng maaga. Mabilis nilang isinara ang safe. Ngunit ang painting, masyadong mabigat para maibalik ng mabilis. Doon, itinuro ni Elara ang malalaking kurtina sa bintana. Mabilis silang nagtago sa likod nito. Dala ang kahon na kahoy. Sakto. Pagkatago nila, bumukas ang pinto ng opisina. Narinig nila ang mga yabag. Narinig nila ang boses ni Javier. Bakit bukas ang ilaw dito? Ang puso ni Elara ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lang, isang maliit na ingay, at mahuhuli na sila. Nakatago sa likod ng makapal at mabigat na kurtina. Pinigilan ni Elara ang kanyang paghinga. Katabi niya si Manang Lorna na kasing tahimik ng isang estatwa. Ang tanging naririnig nila ay ang malakas na kabog ng sarili nilang mga dibdib at ang mga yabag ni Javier sa loob ng opisina. Mahigpit na hawak ni Elara ang maliit na kahon na kahoy. Ito na ba ang katapusan ng kanyang plano? Baka nakalimutan lang ng isa sa mga katulong na patayin. Narinig nilang sabi ni Cassandra mula sa may pinto. Halika na, Javier. Inaantok na ako. Sandali, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay mas malapit. Naramdaman ni Elara ang paggalaw ng hangin. Lumalakad si Javier palibot ng silid. May kakaiba akong nararamdaman. Bawat segundo ay isang walang hanggang paghihintay. Nakikita ni Elara sa isang maliit na siwang ng kurtina ang anino ni Javier na gumagalaw. Huminto ito sa tapat ng painting na hindi nila naisabit pabalik. Ito na. Mahuhuli na sila. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang konklusyon si Javier, muling nagsalita si Cassandra. Ang boses ay puno ng pagkainip. Javier, ano ba? Pagod na ako. Kung gusto mong maglaro ng detective, ipagpabukas mo na yan. I'm going to bed. Narinig nila ang mga yabag ni Cassandra na papalayo. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Naghintay si Elara. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay naninigas.
Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula kay Javier. Pagkatapos ay isang pag-click, ang tunog ng switch ng ilaw na pinapatay. Ang sumunod ay isa pang mas malakas na pag-click, ang tunog ng pinto na isinasara. Ang mga yabag ni Javier ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho sa pasilyo. Naghintay pa sila ng isa pang minuto na tila isang oras. Nang sigurado ng walang tao, isang senyas mula kay Manang Lorna ang nagpahudyat na ligtas ng lumabas. Dahan-dahan silang gumapang palabas ng kurtina. Ang kanilang mga damit ay amoy alikabok at ang kanilang mga puso ay tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Hindi na nila sinubukang ibalik ang painting. Ang mahalaga ay makaalis sila doon nang hindi nakikita. Tahimik at mabilis, na parang mga anino, tinahak nila ang daan, pabalik sa servants' quarters. Pagdating sa maliit na silid ni Manang Lorna, marahan nilang isinara at nilock ang pinto. Doon lamang sila nakahinga ng maluwag. Sumandal si Elara sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Inilapag ni Manang Lorna ang maliit na kahon na kahoy sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Sa liwanag ng mahinang ilaw mula sa lampshade, tinitigan nilang dalawa ang kahon. Ito ang maaaring maglaman ng kanilang pag-asa o ng kanilang tuluyang kapahamakan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Elara ang takip nito. Sa loob, ang unang bumungad ay isang makapal at naninilaw ng sobre. Nakasulat sa labas nito ang mga salitang, "Ang huling habilin at testamento ni Ricardo Montenegro." Binuklat ni Elara ang mga dokumento. Ang mga salita ay formal at legal. Ngunit isang partikular na sugnay ang kumuha ng kanyang atensyon. Binasa niya ito ng malakas. Ang boses ay halos pabulong. Upang lubusang mapasa sa aking nag-iisang anak na si Javier Montenegro ang 100%, 100% ng lahat ng aking ari-arian, kinakailangan niyang pakasalan at manatiling kasal sa loob ng hindi bababa sa 5 taon kay Elara Fuentes, ang anak ng aking dating kaibigan at kasosyo. Napatigil siya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon. "Isa lang akong kasangkapan," sabi niya. Ang boses ay walang laman. Isang susi para makuha niya ang mana. Ang lahat ng pagmamahal na sinabi niya, lahat kasinungalingan. Isang mapait na luha ang pumatak sa papel. Ngunit bago pa man siya tuluyang malunod sa sakit na yon, may isa pang bagay sa loob ng kahon na napansin si Manang Lorna. Isang maliit at itim na diary na gawa sa balat. Sa gitna ng pabalat, may naka-emboss na isang gintong letra. Si Cassandra. Nagkatinginan sila ni Manang Lorna. Bakit narito ang diary ni Cassandra? Kinuha ito ni Elara. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang sulat kamay ni Cassandra ay maganda at bilugan. Isang malaking kabalintunaan sa nilalaman nitong puno ng kamandag. Ang mga unang pahina ay puno ng selos at inggit. Mga salita ng galit para kay Elara, ang probinsyanang mang-aagaw. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang simpleng selos ay naging isang maitim na plano. Natigil siya sa isang entry. Ang petsa ay 1 linggo pagkatapos ng kanilang kasal ni Javier. Hindi ako papayag na ang babaeng iyon ang magbibigay ng tagapagmana kay Javier. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan siyang maging walang silbi sa paningin ng lahat. Ang sumunod na entry ang nagpaguho sa mundo ni Elara. Nahanap ko na ang solusyon. Isang gamot na ginagamit bilang contraceptive. Walang lasa, walang amoy. Isang patak lang sa kanyang tsaa tuwing umaga. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting hihina ang kanyang sistema. Sasakit ang ulo niya, manghihina ang katawan, at higit sa lahat, hindi siya makakabuo. Sasabihin ng mga doktor na may problema sa kanya. At sa huli, si Javier mismo ang magtataboy sa kanya palayo. Ako lang ang dapat maging reyna sa pamamahay na ito.
Nabitiwan ni Elara ang diary. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Biglang nag-flashback sa isip niya ang lahat. Ang walang katapusang sakit ng ulo. Ang palaging pagkahilo at panghihina na sinasabi ng mga doktor na dahil lang sa stress. Ang kahihiyan sa bawat buwan na walang nabubuong bata sa kanyang sinapupunan. At ang huling hatol ng doktor na sumira sa kanyang pagkababae. Hindi ito tadhana, hindi ito sakit. Ito ay isang krimen. Ang hayop siya, gigil na sabi ni Elara. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi lang niya ninakaw ang asawa ko. Hindi lang niya sinira ang pagsasama namin. Tumingin siya kay Manang Lorna. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Ninakaw niya ang katawan ko. Ninakaw niya ang pagkakataon kong maging isang ina. Pinulot ni Manang Lorna ang diary. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Binasa niya ang pangalan ng gamot na nakasulat doon. Bigla nanlaki ang kanyang mga mata sa takot na para bang may naalala siyang isang masamang pangitain. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang bagong takot. Hiha, simula niya. Ang gamot na yan. May pinsan ako dati na gumamit niya nang hindi nag-iingat. Anong nangyari sa kanya, Manang? Huminga ng malalim si Manang Lorna bago bitiwan ang mga salitang tila isang sentensya ng kamatayan. Kung matagal mo itong ininom, ang pinsala nito ay maaaring permanente. Maaari kang hindi na magkaanak kailanman. Nakatayo si Javier sa may bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Sa labas, ang mga ilaw ng siyudad ay kumikinang na parang mga ninakaw na bituin. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Ang isip niya ay nasa babaeng katulong na nagngangalang Bella. May mali sa babaeng yon. Hindi niya matukoy kung ano, pero mayroon. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo. Simpleng manamit, medyo lampa, at probinsyana ang punto. Ngunit ang mga mata nito ay masyadong matalino, masyadong malalim. May mga pagkakataon na kapag nagtatama ang kanilang paningin, nakakaramdam siya ng isang pamilyar na kislap, isang kislap ng tapang, at kung minsan, isang kislap ng sakit na tila matagal nang dinadala. Naalala niya ang araw na nag-apply ito. Ang pagkatabig nito sa baso ng tubig ay tila isinadya. At ang titig nito sa kanya, hindi yun titig ng isang taong ngayon lang siya nakita. Iyon ay titig ng isang taong may itinatagong sama ng loob. Sir, pinapatawag niyo daw po ako? Napalingon si Javier. Ang kanyang assistant na si Miguel ay nakatayo sa may pinto. Oo, Miguel, maupo ka, sabi niya. Bumalik sa kanyang swivel chair. May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na kailangan mong gawin ng maingat at walang makakaalam. Kahit si Ma'am Cassandra. Masusunod po, sir. Gusto kong imbestigahan mo ang bago nating katulong. Bella Cruz. Ibinigay niya ang isang kopya ng application form nito. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, ang pamilya niya, ang mga lugar na tinirhan niya, ang mga dati niyang pinagtrabahuan. Lahat. May problema po ba sa kanya, sir? Nag-aalangang tanong ni Miguel. Umiling si Javier. Wala pa. Pero gusto kong makasiguro. Masyadong malinis ang mga papel niya. Masyadong perpekto ang kwento niya. Habang nagtatrabaho si Javier, ang imahe ni Bella ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Naalala niya isang hapon nang madaanan niya ang library. Nakita niya si Bella na nagbabasa ng kwento para kay Sofia. Napatigil siya sa may siwang ng pinto. Ang boses ni Bella ay malambing at puno ng pasensya. Si Sofia, na bihirang ngumiti, ay nakatingin dito ng may paghanga. May isang eksena sa kanyang harapan na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pananabik at panghihinayang.
ang paraan ng pag-aalaga ni Bella kay Sofia. Iyon ang paraan ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi nakikita. Matagal na niyang hinahanap. Naalala niya si Elara. Ganoon din si Elara. Puno ng kalinga at pagmamahal, Elara. Napasabunot si Javier sa kanyang buhok. Bakit niya naiisip ang babaeng yun? 3 taon na ang lumipas. Itinapon na niya ang babaeng yon. Isang babaeng hindi maibigay ang kaisa-isang bagay na kailangan niya. Ngunit sa gabi, kapag nag-iisa na siya, hindi niya maiwasang isipin. Tama ba ang ginawa niya? Masyado ba siyang naging marahas? Ang kanyang relasyon kay Cassandra ay hindi na rin katulad ng dati. Ang dating mainit na pagmamahalan ay napalitan na ng araw-araw na iritasyon. Ang pagiging maalaga ni Cassandra ay naging pagiging possessive at ang pagtrato nito kay Sofia lalong lumalala. Isang gabi sa hapagkainan, nagkaroon sila ng pagtatalo. Bakit mo na naman sinigawan si Sofia kanina? Tanong ni Javier. Sinisikap na maging kalmado. Dahil lang sa putik sa sapatos niya, tinaasan siya ng kilay ni Cassandra habang humihigop ng wine. Natural. Ang dumi-dumi ng carpet, Javier. Disiplina ang tawag doon. Isang bagay na hindi mo yata alam kung paano ibigay sa anak mo. Hindi iyon disiplina, Cassandra. Pagpapahiya iyon. Giit ni Javier. Ginawa mo yon sa harap ng mga ibang katulong. So ano ngayon? Tumaas ang boses nito. Kinakampihan mo na ang batang yan kaysa sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Para sa pamilyang ito? Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Javier ang pagnanais na suyuin ito. Ang naramdaman niya ay pagkasuklam. Ang ganda ni Cassandra sa labas ay tila isang maskara na unti-unting nababakbak. Inilalabas ang isang ugaling hindi niya lubos na kilala. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Bella para kunin ang mga plato. Tahimik lang itong kumikilos, nakayuko, na parang hangin. Ngunit nang dumaan ito sa likod ni Javier, nagtama ang kanilang mga mata sa refleksyon sa salamin ng cabinet. Sa isang iglap, nakita ni Javier sa mga mata ni Bella ang isang bagay na nagpatigil sa kanya, paghuhusga at pagkaawa, hindi para sa kanya, kundi para kay Sofia. Naramdaman niya ang isang kakatwang hiya. Nahiya siyang makita ng isang katulong ang kabulukan ng kanyang pamamahay. Isang araw, hindi na natiis ni Javier. Kinausap niya si Bella ng masinsinan. Nakita niya ito sa hardin habang tinutulungan si Sofia na magtanim ng bulaklak. Bella, tawag niya. Agad na napatayo ng tuwid si Bella, ang dating sigla sa muka, habang kasama si Sofia ay biglang naglaho, napalitan ng isang formal na maskara. Sir Javier, pwede ba tayong mag-usap sandali? Pumasok sila sa library. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos mahahawakan. Umupo ka, sabi ni Javier. Nakatayo na lang po ako, sir. Napabuntong hininga si Javier. Gusto kong malaman, totoo ba ang lahat ng nasa resume mo? Opo, sir. Hindi ka ba talaga taga rito sa Maynila? Hindi po, sir. Ang mga sagot nito ay mabilis at diretso. Pero may kulang. Walang emosyon. Parang isang robot na sinanay sumagot. Lumapit si Javier. Tinitigan itong mabuti sa mata. Hinahanap ang anumang butas. Sigurado ka bang hindi pa tayo nagkita dati? Tanong niya. Ang boses ay mas mababa at mas seryoso. Ang mukha mo, ang mga kilos mo, may nagpapaalala ka nga sa akin. Hindi kumurap si Elara. Ang puso niya ay dumadagundong, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang blankong pader. Marami po tayong kamukha sa mundo, sir. Bago pa man siya makahanap ng isasagot, tumunog ang cellphone ni Javier. Isang tawag mula kay Miguel. Lumayo siya ng bahagya para sagutin ito. Hello, Miguel. Anong balita? Sir, may problema po tayo sa background check ni Bella Cruz. Napakunot ang noo ni Javier. Tumingin siya kay Bella.
nananatiling nakatayo ng walang imik. Itinuro niya ang pinto. Senyales na maari na itong umalis. Anong problema? Tanong niya sa cellphone nang makalabas na si Bella. Sir, pinuntahan ng tao ko yung address na ibinigay niya sa Batangas. Isang bakanting lote po iyon. Matagal na raw pong walang nakatirang bahay doon. Natahimik si Javier. Ang malamig na pakiramdam ng pagdududa sa kanyang sikmura ay naging isang buong apoy ng hinala. At isa pa po, sir, dagdag ni Miguel. Yung reference na nakalagay sa form niya, sinubukan kong tawagan. Ang sabi ng operator, the number you have dialed does not exist. Napatitig si Javier sa pinto kung saan lumabas si Bella. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pamilyar na titig, ang galing sa pagluluto, ang kaalaman sa mga sulok ng bahay, ang pekeng address. Sino ka talaga, Bella Cruz? At ano ang ginagawa mo sa pamamahay ko? Ang tanong ay umalingaongaw sa kanyang isipan, dala ang isang pangamba na hindi niya pa naramdaman dati. Ang pangamba na ang babaeng pinapasok niya sa kanyang tahanan ay hindi isang simpleng katulong, kundi isang multo mula sa nakaraan na bumalik para maningil. Pagkalabas ni Elara sa library, narinig niya ang pagbabago sa tono ng boses ni Javier habang kausap nito si Miguel sa cellphone. Kahit hindi niya maintindihan ang mga salita, naramdaman niya ang pagkaapurahan at paghihinala. Alam na niya. Malapit nang matapos ang oras niya. Ang maskara ni Bella ay unti-unti nang nalalagas. Hindi na siya pwedeng magdahan-dahan. Kailangan na niyang kumilos ng mabilis. Sa tulong ni Manang Lorna, binuo nila ang huling bahagi ng plano. Ang diary ni Cassandra at ang testamento ay mahalagang ebidensya. Ngunit kailangan nila ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na hindi maitatanggi, isang bagay na magpapakita ng kalupitan ni Cassandra sa kasalukuyan. Kailangan kong makuha ang boses niya, sabi ni Elara kay Manang Lorna habang nag-uusap sila sa maliit na bodega ng mga panlinis. Isang recording ng pagmamaltrato niya kay Sofia. Pero paano? Nag-aalalang tanong ni Manang Lorna. Laging nakabantay si Cassandra at delikado yan. Paano kung mahuli ka niya? Kailangan nating subukan, Manang. Kinuha ni Elara mula sa kanyang bulsa ang isang luma at maliit na cellphone. Hindi ito smartphone. Isa lang itong simpleng modelo na may voice recording function. Ito ang gagamitin ko. Ang kanilang pagkakataon ay dumating kinabukasan. Si Javier ay may maagang meeting sa labas. Si Cassandra naman ay nagkulong sa kwarto para mag-online shopping, ang paborito niyang gawain. Si Sofia ay naglalaro sa kanyang silid. Ito na ang pagkakataon. Dala ang isang tray ng merienda para kay Sofia. Kumatok si Elara sa pinto ng silid nito. Sofia, merienda, sabi niya nang buksan ang pinto. Ngumiti ang bata pagkakita sa kanya. Salamat po, Ate Bella. Habang inilalapag ni Elara ang tray sa mesa, palihim niyang inilagay ang lumang cellphone sa loob ng isa sa mga malalambot na unan sa kama ni Sofia. Sinisiguradong ang microphone ay nakaharap sa labas. Ipinrest na niya ang record button bago ito ipasok. Sofia, makinig ka sa akin, bulong niya sa bata. Maglalaro tayo. Itong unan na ito, huwag mong gagalawin, ha? Hayaan mo lang siya dyan, kahit anong mangyari. Tumango si Sofia, hindi lubos na naiintindihan ngunit nagtitiwala. Ang kasunod na mga oras ay puno ng tensyon. Nagpatuloy si Elara sa kanyang mga gawain, ngunit ang kanyang tainga at isip ay nasa itaas. Sa kwarto ni Sofia naghihintay. At hindi nga siya nabigo. Narinig niya ang malakas na boses ni Cassandra mula sa ikalawang palapag. Sofia, ano na namang kalat ito? Hindi ka ba marunong magligpit ng mga laruan mo? Dahan-dahang lumapit si Elara sa paanan ng hagdan, sapat na malapit para marinig ang lahat, ngunit sapat na malayo para hindi maghinala. Nilalaro ko pa po, Mama Cassandra. Narinig niyang sagot ni Sofia.
Huwag mo akong tawaging mama. Hindi kita anak, sigaw ni Cassandra. Narinig ni Elara ang tunog ng mga laruan na ibinabato sa sahig. Lagi ka na lang nagbibigay ng sakit ng ulo. Isang pagkakamali ka lang dapat. Isang aksidente na hindi dapat nangyari. Napapikit si Elara. Ang bawat salita ay parang isang suntok, ngunit kailangan niyang tiisin. Para sa recording, para kay Sofia. Biglang may naisip si Elara. Kailangan niya ng isa pang ebidensya. Ang gamot. Alam niyang malapit nang maubos ang mga gamot na yon. At alam niyang si Cassandra ay burara. Hindi ito nag-iingat sa pagtatapon ng kanyang mga basura. Mabilis siyang pumunta sa kusina. Kinuha ang trash bag mula sa basurahan sa silid ni Cassandra na inilabas ng isa pang katulong kanina. Dinala niya ito sa likod ng bahay kung saan walang tao. Nanginginig ang mga kamay, hinalungkat niya ang laman ng basura. Mga tissue, mga balat ng prutas, mga resibo, at sa wakas, sa ilalim ng lahat, nakita niya ang hinahanap niya. Isang maliit na karton ng gamot. At sa loob, may ilang piraso ng foil pack na walang laman. Ang pangalan sa karton ay eksaktong tumutugma sa pangalan ng gamot na nakasulat sa diary ni Cassandra. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato gamit ang kanyang sariling cellphone, isang smartphone na palagi niyang itinatago, at maingat na ibinalik ang lahat sa basura. Pagbalik niya sa loob ng bahay, ang sigawan sa taas ay tapos na. Nakasalubong niya si Sofia na papalabas ng kwarto. Ang mga mata ay namumugto. Nang makita siya nito, tumakbo ito at niyakap ang kanyang mga binti. Ate Bella, umiiyak nitong sabi. Yumuko si Elara at niyakap ang bata. Nandito na ako. Tahan na. Habang yakap niya si Sofia, lumabas si Cassandra mula sa kwarto. Ang mukha nito ay puno pa rin ng galit. Nang makita nito ang pagiging malapit ni Bella at Sofia, lalo itong nag-apoy sa selos. At ikaw, sigaw nito kay Bella. Bitiwan mo iyan. Huwag mong hahawakan ng bata. Baka mahawa pa sa'yo ang pagiging lampa mo. Isa ka lang katulong dito. Lumapit si Cassandra at pilit na kinuha si Sofia mula sa yakap ni Elara. Sa pagpupumiglas, natabig ni Cassandra ang isang malaking teddy bear na nakapatong sa kama. At doon, sa gitna ng sahig, bumagsak ang lumang cellphone. Ang screen nito ay umilaw at malinaw na nakikita ang icons ng voice recorder na gumagana pa rin. Natahimik ang lahat. Ang mga mata ni Cassandra ay nanlaki. Mula sa cellphone papunta kay Bella. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagdududa at pagkatapos ay ng isang dahan-dahang pagkaunawa. Ano yan? Tanong ni Cassandra. Ang boses ay nanginginig sa isang bagong emosyon. Takot. Bago pa man makasagot si Elara, dinampot ni Cassandra ang cellphone. Tinitigan nito ang screen. Nakita nito ang haba ng recording time, mahigit 1 oras. Itinaas ni Cassandra ang kanyang tingin kay Bella. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. Sa mga mata ni Cassandra, hindi na isang hamak na katulong ang nakikita niya. Nakikita na niya ang isang kaaway. Ikaw, bulong ni Cassandra, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ang hangin sa silid ni Sofia ay biglang naging mabigat at hindi mapaghingahan. Ang maliit na cellphone sa kamay ni Cassandra ay tila isang bombang sasabog. Anumang oras. Si Sofia na nakaramdam ng matinding tensyon ay tumakbo at nagtago sa likod ni Elara. Ano ito, Bella? Ulit ni Cassandra. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang kalkuladong banta. Kailangang mag-isip ni Elara ng mabilis. Ang pag-amin ay hindi isang opsyon. Ang pagtakbo ay lalong hindi. Pasensya na po, ma'am, sabi ni Elara. Sinisikap na ibalik ang pagiging kimi sa kanyang boses. Yung cellphone po, ginagamit ko po para i-record ang mga utos nyo.
Napakunot ang noo ni Cassandra. Anong sinasabi mo? Makinakalimutin po kasi ako, ma'am. Paliwanag ni Elera. Isang kasinungaling ang bigla na lang pumasok sa kanyang isip. Minsan po, pagkatapos niyong mag-utos, hindi ko na matandaan lahat. Kaya nire-record ko po para mapakinggan ko ulit. Para po siguradong tama ang gagawin ko at hindi kayo magalit sa akin. Ang paliwanag ay tila kapani-paniwala para sa isang probinsyanang medyo may katangahan. Nakita ni Elera ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa mukha ni Cassandra. Ang pagdududa ay naroon pa rin, ngunit nahaluan na ito ng pag-aalinlangan. Sakto namang dumating si Javier. Narinig yata nito ang sigawan mula sa kanyang opisina sa ibaba. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Cassandra na galit, kay Bella na takot, at kay Sofia na umiiyak. Itong bago mong katulong, Javier. Sumbong ni Cassandra, iwinawa-siwas ang cellphone. Nagre-record siya ng mga usapan dito sa pamamahay natin. Ipinakita ni Cassandra ang cellphone kay Javier. Ipinasa naman ni Elara ang parehong paliwanag. Tinitigan ni Javier si Elara ng matagal. May bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli, tila mas pinaniwalaan niya ang lohika ng paliwanag ni Bella kaysa sa pagiging paranoid ni Cassandra. Cassandra, baka naman totoo ang sinasabi niya. Huwag mong palakihin ang issue, sabi ni Javier. Bella, sa susunod, magpaalam ka. Hindi maganda ang ginagawa mo ng walang pahintulot. Opo, sir. Pasensya na po. Sagot ni Elara. Nakayuko. At ikaw, Cassandra, tama na yan, sabi ni Javier. Sabay hila sa braso nito. Halika na, mag-usap tayo sa labas. Habang papalabas sila ng silid, isang huling tingin ang ibinigay ni Cassandra kay Elara. Isang tingin na puno ng pagbabanta. Isang tingin na nagsasabing, hindi pa tayo tapos. Alam ni Elara na hindi naniwala si Cassandra. Ang kanyang paliwanag ay bumili lang sa kanya ng kaunting oras. Ngayon, mas delikado na ang kanyang posisyon. Si Cassandra ay isa ng ahas na nasugatan, naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. At ang oras na yon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, ang pakikitungo ni Cassandra sa kanya ay naging sobrang formal. Wala nang sigaw, wala nang utos. Tanging isang malamig na katahimikan na mas nakakakilabot pa. Alam ni Elara na may binabalak ito, hapon na. Inutusan siya ni Cassandra na mag-impake ng ilang lumang damit at laruan ni Sofia para i-donate. Habang nag-aayos siya sa bodega, pumasok si Cassandra. Bella, sabi nito sa isang boses na hindi pangkaraniwan, kalmado at halos palakaibigan. Nawawala ang diamond necklace ko. Yung binigay sa akin ni Javier nung anniversary namin. Nakita mo ba? Umiling si Elara. Hindi po, ma'am. Hindi ko po nakita. Sigurado ka? Tanong ni Cassandra, ang mga mata ay naninipat. Mahalaga yon sa akin. Halos 1,000,000 ang halaga niyon. Hindi ko po talaga nakita, ma'am. Giit ni Elara. Biglang nangumisi si Cassandra. Isang nangiting malamig at puno ng tagumpay. Kung ganoon, hindi mo siguro mamasamain kung hahalughugin natin ang mga gamit mo. Para lang makasiguro, bago pa man makasagot si Elara, pumasok ang 2 security guard ng mansyon. Alam na niya. Isa itong patibong. Ano ito? Tanong niya. Nagkukunwaring naguguluhan. Standard procedure lang, sabi ni Cassandra. Halughugin niyo ang kwarto niya. Dinala nila si Elara sa kanyang maliit na silid. Walang awa nilang hinalungkat ang kanyang aparador, ang kanyang kama, ang kanyang iilang personal na gamit. At doon, mula sa bulsa ng kanyang lumang bestida, inilabas ng isang guard ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Napatanga si Elara. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ayan! Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat at sakit. Magnanakaw! Ahas ka!
Pinapasok ka sa pamamahay na ito, binibigyan ng trabaho, tapos ganito ang igaganti mo? Hindi. Hindi akin yan. Depensa ni Elera. Ang kanyang boses ay desperado na. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Huwag ka nang magsinungaling. Dumating si Javier na akit ng ingay. Nang makita niya ang kwintas sa kamay ng guard at ang itsura ni Elera, ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader ng pagkadismaya. Javier, tingnan mo. Umiiyak na sabi ni Cassandra. Ninakaw niya ang kwintas ko, ang babaeng ito na pinagkatiwalaan natin. Tumingin si Javier kay Elara. Ang lahat ng kanyang naunang pagdududa ay nagbalik. Ang peking address, ang kahina-hinalang kilos, ang insidenteng ito, ang huling pako sa kabaong. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Elara, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinagbibintangan lang po nila ako, patibong po ito. Ngunit ang mukha ni Javier ay nanatiling malamig. Ang bahagyang paglambot ng kanyang puso para kay Bella sa mga nakaraang araw ay naglaho na, napalitan ng yelo ng pagkakanulo. Akala ko iba ka, sabi ni Javier. Ang boses ay puno ng bigat. Nagkamali ako sa pagtitiwala sa iyo. Iyon na. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Hinawakan ng mga guard ang braso ni Elara. Kinaladkad nila siya palabas ng silid. Hindi. Bitiwan niyo ako. Wala akong kasalanan. Sigaw niya. Palabasin niyo yan. Utos ni Javier. Hindi na makatingin sa kanya. Kinaladkad nila si Elara palabas ng mansyon, sa parehong pinto kung saan siya pumasok na puno ng pag-asa. Bawat hakbang ay isang pagtorture. Nakikita niya si Manang Lorna sa may kusina. Ang mukha ay puno ng takot at kawalan ng magawa. Nakikita niya si Sofia na sumisilip mula sa itaas ng hagdan. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Pagdating sa labas, marahas siyang itinulak ni Javier. Natumba siya sa sementadong daan, ang parehong lugar kung saan siya bumagsak 3 taon na ang nakalipas. Umalis ka na, sabi ni Javier. Ang boses ay malamig na parang bakal. At huwag ka nang babalik dito, magnanakaw. Itatawag ko na ang pulis. Ang dambuhalang gate ay nagsara ng malakas sa kanyang harapan. Naiwan siyang muli. Nakaluhod sa labas ng mansyon. Umuulan na naman. Wala na. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang ebidensya, ang tiwala ni Sophie, ang kanyang plano, lahat ay gumuho. Tinalo na naman siya. Sa pagkakataong ito, wala nang natirang galit, wala nang natirang pagnanais na lumaban. Tanging ang lamig lang ng ulan at ang bigat ng isang tuluyang pagkatalo. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Elara. Nakaupo siya sa isang waiting shed sa labas ng marangyang subdibisyon, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Ngunit ang lamig na yon ay walang-wala kumpara sa nagyayelong pakiramdam ng kabiguan sa loob niya. Tapos na. Paulit-ulit na sinasabi ng isang boses sa kanyang isipan. Natalo na naman siya. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Walang dala. Ang cellphone na may recording ay nasa kamay na ni Cassandra. Ang diary at testamento ay naiwan sa silid niya. Ang mga litrato ng gamot ay nasa cellphone na tiyak na wawasakin din nila. Wala siyang ebidensya. Wala siyang armas. Wala nang natira. Napayuko siya. Hinayaang takpan ng basang buhok ang kanyang mukha. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa siya ay humahagulgol na nang walang tunog. Para saan pa ang lahat ng ito? Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nauwi lang sa wala. Paano na si Sofia? Ang imahe ng bata na umiiyak sa may hagdanan ay lalong sumaksak sa kanyang puso. Nabigo siya. Nabigo niya ang bata. Sa gitna ng kanyang pagtangis, may naramdaman siyang isang matigas na bagay
sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Nang una, hindi niya ito pinansin. Ngunit habang gumagalaw siya, paulit-ulit na dumadampi iyon sa kanyang balat. Nang hihinang ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay kumapa sa isang maliit, parihabang bagay. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang itim na USB flash drive na pakunot ang kanyang noo. Saan nanggaling ito? At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Kanina, sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad siya ng mga guard palabas, dumaan sila malapit kay Manang Lorna. Ang matanda ay nagkunwaring natumba, nabitawan ng hawak na daspan. Sa sandaling iyon, habang tinutulungan ito ng isang guard, mabilis na ipinasok ni Manang Lorna ang isang bagay sa bulsa ng apron ni Elara. Iyon pala ay ito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba? Ito na ba ang huling pag-asa? Nanginginig siyang tumayo. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman nito. Sa kabilang kalsada, may isang maliit na internet cafe na bukas pa. Kahit basa at mukhang kaawa-awa, pinilit niyang tumawid. Ang mga tingin ng mga tao sa loob ay puno ng pagtataka, ngunit hindi niya ito inalintana. Nagbayad siya para sa 30 minuto na upo sa pinakasulok na cubicle at isinaksak ang USB sa computer. Isang folder lang ang laman nito. Ang pangalan ng folder, Para sa Hustisya. Binuksan niya ito. Ang bumungad sa kanya ay ilang mga video files. Pinindot niya ang play sa unang video. Ang screen ay nagpakita ng isang pamilyar na view. Ang kusina ng mga Montenegro. Kuha mula sa isang anggulo sa itaas na hindi niya alam. Isang hidden camera. Ang petsa sa video ay 3 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang kanyang sarili, ang dating Elara, na nagtitimpla ng tsaa. Pag-alis niya, pumasok si Cassandra. Maingat itong lumingon sa paligid. Nang masigurong walang tao, may kinuha ito sa kanyang bulsa, isang maliit na bote, at mabilis na nagpatak ng ilang likido sa tasa ng tsaa ni Elara. Napasinghap si Elara. Narito, ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan, isang visual na patunay ng krimen. Pinanood niya ang sunod na video. Ang petsa ay kahapon lang. Ipinakikita nito ang bodega. Pumasok si Cassandra. Maingat na inilagay ang diamond necklace sa bulsa ng bestida ni Elara na nakasabit doon. Pagkatapos ay umalis ito na parang walang nangyari. Ang patibong, nakunan din ito. Si Manang Lorna, ang matandang yon, hindi lang pala siya basta tumulong. Naghanda siya. Nagplano siya ng palihim. Ang apoy na akala ni Elara ay tuluyan ng namatay ay muling nagliyab. Mas malakas, mas maliwanag kaysa dati. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa pala nagsisimula. Kinabukasan, may bago ng liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang Belya na kaawa-awa. Hindi na rin siya ang Elara na sugatan. Siya ay isang babaeng may hawak na espada ng katotohanan. Naghahanap siya. Ginamit niya ang natitirang pera para maghanap ng pinakamagaling na abogadong kaya niyang bayaran. Nakahanap siya ng isang babaeng abogado na kilala sa paghawak ng mga kaso ng mga inaaping babae, si Attorney Lorna De Leon. Isang pangalang tila isang magandang senyales. Sa opisina ng abogado, una siyang tiningnan ng may pag-aalinlangan. Ngunit nang ilatag na niya ang kanyang kwento at ang USB, ang mukha ni Attorney De Leon ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging profesional patungo sa pagkabigla at sa huli, sa determinadong galit. Ito ay hindi lang isang simpleng kaso ng annulment o agawan sa ari-arian. Mrs. Montenegro, sabi ni Atty. De Leon, ang boses ay matigas na. Ito ay attempted murder, child abuse, at marami pang iba. Mananalo tayo dito. Hindi. Hindi lang tayo mananalo. Dudurugin natin sila. Ilang araw ang lumipas. Sa mansyon ng mga Montenegro, nagdiriwang sina Javier at Cassandra. Para sa kanila,
Tapos na ang problema. Wala na ang anino ni Bella na bumabagabag sa kanila. Habang nag-iinuman sila ng champagne sa sala, isang formal na lalaki ang dumating, isang court server. Inabot nito ang isang makapal na sobre kay Javier. "Ano to?" Nakangising tanong ni Javier. "Isang subpoena, sir," sagot ng lalaki. Binuksan ni Javier ang sobre. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Ngunit habang binabasa niya ang mga unang linya, ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho. Civil Case Number 11-2025, Plaintiff, Bella Cruz. Defendant, Javier Montenegro, Cassandra Lopez. Bella Cruz, tumawa si Javier ng malakas. Nagdedemanda ang isang katulong na magnanakaw? Nakakatawa. Ngunit nang ituloy niya ang pagbabasa, isang pangungusap sa ibaba ang nagpatigil sa pagtawa niya, nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, at nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang nagsasakdal na si Bella Cruz, na kilala rin sa kanyang tunay at legal na pangalan na si Elra Fuentes Montenegro. Nabitiwan ni Javier ang hawak na kopita ng champagne. Bumagsak ito sa mamahaling sahig na gawa sa marmol at nabasag sa libu-libong piraso. Kasabay ng pagbasag nito ay ang pagbasag ng kanyang kumpiyansa. Ang mukha ni Cassandra ay namutla. Ang multo ay hindi lang bumalik para maningil. Ang multo ay bumalik para sa isang digmaan. Ang loob ng korte ay malamig at formal. Ang bawat bulong ay umietso. Ang bawat ubo ay tila isang malakas na ingay. Sa isang panig, nakaupo si Javier Montenegro at Cassandra Lopez. Napapaligiran ng isang grupo ng mga mamahaling abogado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyansa na para bang ang pagdinig na ito ay isa lamang abala sa kanilang mga marangyang buhay. Sa kabilang panig, nakaupo si Elara kasama si Attorney Lorna De Leon. Siya ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, hindi magarbo, ngunit malinis at disente. Ang kanyang buhok ay maikli pa rin at wala siyang suot na anumang alahas. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang yaman o kapangyarihan. Ang abogado ni Javier, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging agresibo, ang unang tumayo. Ang kanyang estratehiya ay malinaw. Sirain ang kredibilidad ng nagsasakdal. "Your Honor," simula niya, "ang kasong ito ay isang malaking kalokohan. Ang nagdedemanda, isang Bella Cruz, ay isang dating kasambahay ng aking kliyente na nahuling nagnanakaw. Ito ay isang desperadong pagtatangka na makakuha ng pera mula sa isang pamilyang marangal at respetado." Sunod-sunod na testigo ang iprinisenta nila. Ang mga security guard na nakahanap ng kwintas, isang katulong na sinuhulan para magsinungaling tungkol sa pag-uugali ni Bella. Ang kanilang mga salaysay ay pinagtagpi-tagpi upang ipakita si Bella bilang isang taong hindi mapagkakatiwalaan, isang oportunista. Habang naririnig ang mga kasinungalingan, nanatiling kalmado si Elara. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan. Naramdaman niya ang bahagyang pagpisil ni Attorney De Leon sa kanyang braso, isang paalala na magtiwala sa kanilang plano. Pagkatapos ng panig ni Javier, tumayo si Attorney De Leon. Ang kanyang presensya ay hindi kasing ingay ng abogado ni Javier, ngunit meron itong bigat at dignidad. "Your Honor, bago namin ipresenta ang aming mga ebidensya, nais muna naming tawagin sa witness stand ang aming nag-iisang testigo, ang nagsasakdal, si Miss Bella Cruz." Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Dahan-dahang tumayo si Elara. Ang bawat hakbang niya papunta sa witness stand ay tila 1 milya ang haba. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya, lalo na ang mga mata ni Javier at Cassandra. Nakita niya ang nangisi sa mga labi ni Cassandra, isang ngisi ng tagumpay. Naupo siya at nanumpa. "Maari mo bang sabihin sa korteng ito ang iyong buong pangalan?" tanong ni Attorney De Leon.
Bella Cruz po. Sagot ni Elara, ang boses ay malinaw. At saan ka kasalukuyang nakatira? Wala po akong permanenteng tirahan sa ngayon. Ang abogado ni Javier ay napangisi. Perpekto. Isang magnanakaw na walang tirahan. Miss Cruz, nagpatuloy si Attorney De Leon. Ang panig ng nasasakdal ay iginigiit na ikaw ay isang kasambahay na nagtatangkang mangikil ng pera. Ano ang masasabi mo dito? Tumingin si Elara sa mga hurado, pagkatapos ay sa hukom. At sa huli, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Javier. Tinitigan niya ito ng diretsyo. Hinahayaang makita nito ang lahat ng sakit, lahat ng galit, at lahat ng lakas na kanyang naipon. Hindi po ako nandito para sa pera, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat. Kung ganoon, bakit ka nandito? Huminga ng malalim si Elara. Ito na. Nandito po ako dahil may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera na ninakaw sa akin. Ninakaw sa akin ang aking pangalan. Ninakaw sa akin ang aking dignidad. Ninakaw sa akin ang aking kinabukasan. Ano ang ibig mong sabihin sa ninakaw ang iyong pangalan? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, muling nagsalita si Elara. Ang kanyang boses ay mas malakas at mas matatag kaysa dati. Dahil ang pangalang Bella Cruz ay isang kasinungalingan na kinailangan kong isuot para makapasok sa sarili kong pamamahay. Nawala ang ngangisi sa mukha ni Cassandra. Si Javier ay napasandal sa kanyang upuan, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ano ang iyong tunay na pangalan? Tanong ni Attorney De Leon. Tumingin muli si Elara kay Javier. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. Ang pangalan ko ay Elara. Elara Fuentes. Nagkaroon ng kaguluhan sa korte. Ang abogado ni Javier ay agad na tumayo. Objection, Your Honor. Irrelevant. The witness is creating a fantasy. Sustained. Attorney De Leon, get to the point. Sabi ng hukom. I will, Your Honor. Humarap muli si Attorney De Leon kay Elara. Miss Fuentes, ano ang kaugnayan mo sa nasasakdal na si Mr. Javier Montenegro? Ngayon, ang buong atensyon ng korte ay nasa kanya. Ang mga reporter sa likod ay nagsimulang magsulat ng mabilis. Si Javier ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at dahan-dahang pagkatanto. Tinaas ni Elara ang kanyang baba. Wala ng takot, wala ng pagkukunwari. Si Javier Montenegro, deklara niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ay ang aking asawa. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang flash ng mga kamera ay sunod-sunod. Objection! Your Honor, this is outrageous. Sigaw ng abogado ni Javier. On what grounds, counsel? Kalmadong tanong ni Attorney De Leon. That you are not informed by your own client that he is, in fact, still a married man? Bago pa man makasagot ang abogado, naglabas si Attorney De Leon ng isang dokumento. Your Honor, ipinipresenta namin bilang Exhibit A, isang certified true copy ng marriage certificate sa pagitan ni na Mr. Javier Montenegro at Miss Elara Fuentes na may petsang 3 taon na ang nakalipas. Isang kasal na hindi pa napapawalang bisa at nananatiling legal hanggang sa araw na ito. Ang mukha ni Javier ay namutla. Si Cassandra ay napahawak sa kanyang braso. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Ngunit hindi pa tapos si Elara. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-aasawa nila, ang biglaang pagpapalaya sa kanya, ang kasinungalingan tungkol sa kanyang infertility, ang kanyang pagbabalik bilang Bella, ang pagmamaltrato na nakita niya kay Sofia, at ang patibong na ginawa sa kanya. Your Honor, ang babaeng ito ay isang sinungaling. Sigaw ni Cassandra, hindi na makapagpigil. Silence! Sigaw ng hukom.
Tumingin si Elara kay Javier. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng mga luha. Hindi ng kalungkutan, kundi ng tapang. Oo, nagpanggap akong iba. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Dahil iyon lang ang paraan para maipagtanggol ko ang isang batang walang kalaban-laban. At yun lang ang paraan para mabawi ko ang buhay na ninakaw ninyo sa akin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Javier. Hinahayaan itong makita ang babaeng minsan nitong minahal at winasak. Ako si Elara, ang asawa mo, ang babaeng sinubukan mong sirain. Tumayo si Attorney De Leon, ang kanyang mukha ay seryoso. Your Honor, handa na po naming ipresenta ang aming susunod na ebidensya. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ito, sabi ni Attorney De Leon, ay isang video na magpapatunay sa lahat ng sinabi ng aking kliyente. Ang huling nakita ni Elara bago umilaw ang screen ay ang itsura ng tuluyang pagkatakot sa mukha ni Javier at Cassandra. Ang kanilang kastilyo na gawa sa kasinungalingan ay malapit ng gumuho. Ang unang video na lumabas sa screen ay malinaw at hindi maikakaila. Ang kusina, ang Elara ng nakaraan, at si Cassandra na palihim na naglalagay ng lason sa kanyang tsa. Isang kolektibong singhap ang umalingaw-ngaw sa buong korte. Ang mukha ni Cassandra ay naging kasing putla ng kanyang mamahaling bestida. Umiling-iling siya, bumubulong ng hindi totoo. Objection, Your Honor. This video could be fabricated. Desperadong sigaw ng abogado ni Javier, ngunit huli na ang lahat. Sumunod ang video sa bodega. Ang malinaw na paglalagay ni Cassandra ng kwintas sa bulsa ni Elara. Ang ebidensya ng patibong ay kitang-kita. At para tapusin ang lahat, ipinarinig ni Attorney De Leon ang audio recording mula sa cellphone na nakuha ni Cassandra, na na-recover ng mga eksperto mula sa isang cloud backup na hindi alam ni Elara na meron siya. Huwag mo akong tawaging mama, hindi kita anak. Wala kang silbi, isang pagkakamali ka lang dapat. Ang malupit na boses ni Cassandra ay pumuno sa silid, kasunod ng mahihinang hikbi ni Sofia. Ang bawat salita ay isang dagok sa konsensya ng lahat ng nakikinig. Ito na ang huling pako, ang patunay ng kalupitan na nagaganap sa loob ng mansyon. Hindi, kasinungalingan lahat yan, sigaw ni Cassandra. Tuluyan nang nawala sa sarili. Tumayo siya at itinuro si Elara. Pakana niya lahat ng ito. Inggit lang siya sa akin. Inggit siya dahil ako ang mahal ni Javier. Tumahimik ka, Cassandra. Saway ni Javier, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Nakatingin siya sa screen, pagkatapos ay kay Elara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagsisisi. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang pagdududa niya kay Bella, ang pamilyar na kilos, ang pagmamahal sa bata. Lahat ay nagkaroon ng katuturan sa isang masakit at nakakawasak na paraan, si Elara. Ang kanyang Elara, bumalik ito, at nasaksihan nito ang lahat. Order in the court! Malakas na sigaw ng hukom. Nang tumahimik na ang lahat, nagsalita ang hukom, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Ang hatol ay mabilis at walang awa. Ang kasal sa pagitan ni Javier Montenegro at Elara Fuentes Montenegro ay idineklarang legal at may bisa pa rin. Dahil dito, at ayon na rin sa huling habilin ni Don Ricardo Montenegro, ang lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Javier ay legal na pagmamay-ari ni Elara bilang kanyang asawa. Si Cassandra Lopez ay inaresto sa loob mismo ng korte para sa mga kasong attempted murder, perjury, at child abuse. Si Javier, bagamat hindi direktang kasama sa krimen, ay nahaharap sa mga kasong complicity at child neglect. Ang kustodya kay Sofia ay pansamantalang ibinigay sa pangangalaga ng gobyerno habang isinasailalim si Elara
sa assessment para sa full custody. Ang pagbagsak ng martilyo ng hukom ay tila isang kulog na nagwakas sa mahabang unos. Paglabas ni Elara sa korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw at ng flash ng mga kamera, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Sa gilid ng hagdanan ng korte, naghihintay si Manang Lorna at sa tabi nito, hawak ang kamay nito ay si Sofia. Nang makita siya ng bata, bumitaw ito sa pagkakahawak kay Manang Lorna. Nag-atubili ito sandali, ang mga mata ay puno ng tanong. Ate Bella? Mahina niyang tanong. Lumuhod si Elara para maging kapantay niya ang bata. Ngumiti siya. Isang tunay at malinis na ngiti. Hindi mahal ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ako si Tita Elara. Hindi na nagtanong pa si Sofia. Ang mahalaga sa kanya ay ang pamilyar na muka at ang mainit na mga mata na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Tumakbo ito papunta sa kanya. Niyakap ni Elara ang bata ng mahigpit, inamoy ang buhok nito, at naramdaman ang maliliit na braso nito na pumulupot sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng anumang pera o ari-arian. Mama! Isang salita, isang pabulong na salita mula sa bata na dumikit sa kanyang dibdib. Hindi niya itinama si Sofia. Hinayaan lang niya ang kanyang mga luha na malayang pumatak, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Lumipas ang ilang buwan. Ang pangalan ng mga Montenegro ay nadungisan. Ang kanilang kumpanya ay bumagsak. Si Javier ay nawalan ng lahat, pera, kapangyarihan, at respeto. Si Cassandra ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng mahabang taon sa kulungan. Si Elara, sa kabilang banda, ay nagsimula muli. Ginamit niya ang yaman na napunta sa kanya para itayo. Hindi lang ang sarili niya, kundi pati na rin ang ibang mga babae at bata na biktima ng pang-aabuso sa pamamagitan ng isang foundation na ipinangalan niya sa kanyang ina. Ibinenta niya ang malaking mansyon kasama ang lahat ng masasamang alaala nito. Lumipat sila ni Sofia sa isang simpleng bahay malapit sa dagat. Ang legal na kustodya ay tuluyan ng ipinagkaloob sa kanya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo silang dalawa sa buhanginan. Si Sofia ay masayang nagtatakbo, hinahabol ang mga alon. Ang dating lungkot sa mga mata nito ay napalitan na ng kislap ng isang batang malaya at minamahal. Mama, tingnan mo. Sigaw ni Sofia, ipinapakita ang isang magandang shell na kanyang napulot. Ngumiti si Elara. Ang salitang mama ay naging musika na sa kanyang pandinig. Pinanood niya ang papalubog na araw na nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naalala niya ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan, ang babaeng puno ng galit, ang babaeng gustong maghiganti. Ang babaeng yon ay malayo na. Hindi niya nakuha ang paghihiganti na kanyang inasam. Ang nakuha niya ay isang bagay na mas mabuti pa, hustisya. At sa proseso, natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya inaasahang hanapin. Natagpuan niya ang kanyang lakas. Natagpuan niya ang kanyang layunin. At higit sa lahat, natagpuan niya ang isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi sa dugo o sa apelyido, kundi sa purong pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Habang niyayakap niya si Sofia at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, alam ni Elara sa kanyang puso na ito na ang simula. Ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Elara at ng kanyang munting si Sofia. Mga minamahal naming tagapakinig mula sa kaibuturan ng aming puso. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-antabay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito
ay isang paglalakbay din para sa amin. Bawat luha ni Elara, bawat takot ni Sofia, at bawat hibla ng kanilang pag-asa ay naramdaman namin habang binubuo ang kanilang istorya. Nais naming iparating na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, laging may liwanag na naghihintay. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagtayo para sa katarungan at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay kayang maging isang malaking apoy na gagabay sa atin pauwi sa isang bagong simula. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Elara? Hinihikayat namin kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aming babasahin at lubos na pinapahalagahan hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ang inyong kaibigan, Pusong Pinoy Tals.